Ako si Gina Ponsalan from Human Shelter. Naging seller ako ng Epic Homes 2006 way back Villa San Mateo 1. Naging empleyado po ako ng Human Shelter 1996. Tapos nanganak ako, nag-resign ako, bumalik ako 1999. So, yun na, nagsimula na ako magbenta. Tapos nakilala ko yung Epic Homes 2006 doon kay Sir Joseph sa Villa San Mateo 1. Wala rin benta ng marami, konti-konti lang. Pero siyempre, gradual, umaakyat tayo. Secretary po ako sa Human Shelter bago ako nagiging full-time seller. Kaya ako lumipat full-time seller kasi breadwinner ako sa amin. Alam niyo naman, nakita konti. Tapos, lipat sa pagiging sellers kasi nga, nakita ko na doon lang talaga pwede ko ma-sustain pagiging breadwinner ko sa pamilya. Actually, sa aming magkakapatid kasi, ako lang yung talagang malakas ang loob. Sa aming magkakapatid, halos 6 na kapatid ko na tulungan ko po talaga yon. Mataas ang pangarap ko. Pangarap kong yon, hindi ko makukuha sa pagiging empleyado. Kaya nag-ahinti ako. Kasi tingin ko, doon ko maibigay ang mga needs ng pamilya ko, kapatid at anak at asawa. Nakitaan din kasi ako potential ni Ma'am Rose. Sila na mismo nagsabi sa akin na, oh, mag-ahinti ka, humawa ka ng tao. Parang gusto ko ng seller, magiging seller talaga. Sabi niya, oo nga, bagay na bagay ka doon. So, sila na mismo ang nag-divert sa akin doon. Noon, kung ano-ano pang binibenta ko. Lahat halos na developer, binibenta ko yon. Tapos, nakiusap ako kay Ma'am Rose na baka pwede lang talaga, Epic lang talaga hawakan ko. Start ng 2010, Epic lang hinawakan ko. Yun lang talaga binibenta ko. Kaya pinili ko pa rin talaga si Epic Homes. Nakita ko masyado maraming advantage. Una, mabilis ma-contact yung mga staff. Sobrang dali. Pangalawa, yung employer, yung mismong si Ma'am Michelle, sobrang dali ko siya kausapin, sobrang madali sila makontak. Dito kasi sa Epic Homes, sobrang parang family na siya. Hindi na tayo magpahipokrita. Yung income dito maganda. Kasi andito na lahat. Yun, siguro yun yung mga masasabi ko kung bakit ako nag-focus talaga sa Epic Homes. Kaya in return, ganun lang din po ako kaloyal sa Epic Homes. Actually kasi, di ba, nag-start kami sa San Mateo. Villa 1 to 7, nag-Portobello, nag-Mondello, Sorrento, La Jolla, so halos lahat doon, binibenta talaga namin yon. Tapos after nung project na yon, lumipat ako sa Brentwood, which is the Tarlac. So doon kasi maraming inventories to the extent na halos doon na ako talaga. Sa ngayon na to, halos yung kung may 100%, 90% ko, sa Brentwood na siya nakapokus. So parang 10% na lang yung other location. So Brentwood po. Kasi nung mga panahon ng wala pa naman Facebook, traditional pa. Leaf plating, saturation, manning, yun yung panahon. Pero ngayon kasi, high-tech na eh. Kukuha ka na ng client mo, online na lang. So everyday, naggagawa kami. Uso pa yung leaflets noon. Kung mag-aantay ka lang ng walk-in sa loob ng office, walang mangyari doon. Kailangan, labas ka. Saturation yung panahon na yon. Maraming sellers na, kumbaga, unti-unti na dumadami ang sellers. Kailangan gandahan mo, galingan mo talaga. Kasi kung hindi mo gagalingan, matatalo ka ng ibang sellers. Nakapag-motivate din yung marami kang kasamang sellers. Kasi isa sila sa titingalain mo eh. Sipagan mo ng sipagan talaga para makarami ka ng makarami. Araw-araw talaga. Sa social media, maraming platforms doon. So dito na kami ngayon nakakakuha ng clients. So, iba yung dati, iba yung ngayon. Sa ngayon kasi, iba-iba kasi yung kung minsan malakas magbenta, minsan mahina. Pero, kung isipin mo lang talaga ang goal mo, goal talaga ang nakakapagpaano sa'yo doon eh. May goal ka na iniisip na kailangan mo maabot yon. So, kahit may mga mahihina ng mga panahon na yan or may araw na mahina, huwag mo isipin yun, continuous ka lang. Kailangan yun nga maging motivation mo pa sa sarili mo eh. Bakit nga ba mahina ngayon? Ano kaya may kailangan pa ba akong babaguhin? May dadagdag pa ba ako? Dapat open yung isip mo doon, open yung puso mo doon, na may ganun talagang panahon. Ang relation sa client, dapat from start pa lang, nag-reserve pa lang sila, i-build mo na yung relation mo. Siguro, ang buyer kasi ilagay mo yung sarili mo sa paa nila.
Kasi kung magaling ka mag-assist sa client mo, sinisigurado ko magre-refer sa'yo or mag-aahente sa'yo. May mga clients kasi or prospect na gusto bumili pero hindi alam papaano sila magsimula. Mas maganda explain mo sa kanya na ganito ang proseso, paano maka-avail, paano mo sila tulungan. Kasi once na nakabili na sila, parang fulfillment na rin natin talaga. Masaya na para sa atin na nakatulong tayo. Legacy ko na sa sarili ko na kailangan ko na makatulong talaga na magkabahay. Next na lang yung commission. Siyempre, lahat naman tayo gusto commission. Siguro, tuloy-tuloy lang magbenta ako hanggang sa ugod-ugod na ako, epic lang talaga ako. Parang malabo, hindi ko na nakikita sarili ko, lumipat sa ibang developer, as in malabong-malabo. Sobrang dami ng benefits na nakukuha ko dito. Una sa lahat, dito yung gumanda yung, parang hirap, parang mayabang sabihin, di ba? Parang pero totoo to. Parang dito yung gumanda yung buhay ko. International trip. Tapos ginandahan nyo pa, Turkey pa ngayon. Dapat nga magsisemi-retired na ako. Paano ba ako magsisemi-retired dito? Ang gaganda ng mga, mga international trip. Ngayong taon, New Zealand. Tapos next, London. Ayos na ako doon, pasok na ako doon. Ang tatrabaho ko ngayon ay Turkey na. Para sa pangarap ko noon, hindi ko naman inisip noon na pupuntahan ko. Kahit sa pangarap naging totoo, realidad. Sobrang dami-dami ng benepisyo nangyari sa akin dahil sa Epic. Again, una sa lahat, binago ni Epic Homes yung buhay ko, yung buhay ng pamilya ko. Umangat kami. Parang yabang kasi sabihin na umangat, pero totoo ito eh. Dahil sa Epic Homes talaga. Kaya ka nga nagtatrabaho dahil siyempre gusto mong itaas ang lifestyle ng pamilya mo. Mapaganda mo yung buhay ng pamilya mo. Siguro, napili ako ni Epic Homes na ka-Epic Spotlight because nakita naman siguro nila na kung may more than pa 100% yon na loyal, isa ako doon. So, I think yun yung nakikita nila sa akin. Ang nagbibigay sa akin inspiration, siyempre yung tiwala kasi ng Epic Homes sa akin, para akala sobrang galing ko. So, parang kailangan mo sila, hindi mo sila mabigo. Sikapin mo sanang sikapin pa. Kasi parang yearly, tumataas ang expectation nila sa akin eh. So, isa yun sa parang nagbibigay sa akin ng kailangan, hoy Gina, gumising ka. Kasi ang Epic Home, sobrang tiwala sa'yo. Nakakala, magaling ka. Tapos pangalawa, siyempre, pamilya ko. Kasi nga, kailangan nila ako. So, yun. At saka, siyempre, yung mga sellers ko, kailangan talaga nakikitaan nila ako ng lakas. Sabi nga nila, ang tao walang kakontentuhan daw, di ba? Pero kung kasi parang continuous, lumalaki yung income mo, lumalaki din yung goal mo. Gusto ko na lang kasi ngayon, dahil sabi ko nga, nasa retirement age na ako, parang gusto ko na lang mag-travel, kasi okay naman na yung dalawa kong anak, okay na stable naman na sila, plus okay naman yung kung mag-retire man ako, may passive income naman ako na pagkukunan ng kahit kunti, plus yung pension. Sa ngayon, yung isip ko, magta-travel. Yung travel, kaya nga siguro, baka hindi ako maparetired kasi nga, ginaganda ni Epic Homes yung international travel. Actually, kahapon nagtanong ako kay Jean, sabi ko, ano kaya doon malamig ka sa New Zealand? Tinignan ng anak ko sa mama, hindi. Autumn pala. Kaya sabi ko kasi mag-ano ako ng OOTD. So, ina-expect ko siyempre magsasaya. Being ka-Epic Spotlight, sobrang masaya ako at ina-acknowledge niyo po ako. Yung sirap ko, nakikita nyo. So, super masaya sa dibdib, sa pakiramdam na nakikita nyo pala yung effort kong yun. Dahil sa inyo po, binago yung buhay ko. Binago nyo yung lifestyle ng pamilya ko. Thank you so much. Ako, si Gina Punsalan, ang makasama sa ka-Epic Spotlight ay buong karangalan dahil sa nakikita ni Epic Homes ang hirap at pagod naming mga sellers.